mga idolo. Habang sina LeBron James, Jalen Bronson, Nikola Jokic at iba pang NBA superstar ay kumikita ng daan-daang milyon dolyar. May isang grupo ng tao sa loob ng court na walang score, walang assist, walang rebound. Pero isang pito lang nila, pwedeng mabago ang resulta ng buong laro. At ang nakakagulat, may ilang NBA referees na kumikita ng mas malaki pa kaysa sa ilang professional basketball players sa ibang liga. Pero magkano nga ba talaga ang sweldo ng mga referees sa NBA? At paano naman din sa FIBA? Handa ka bang malaman kung magkano ang bayad sa bawat pito na naririnig natin sa basketball? Tara, simulan natin yan. Hello guys, welcome! Yo, what's up mga idolo? Welcome back sa ating channel. Kapag nanonood tayo ng basketball o kahit anumang sports, madalas ang focus natin ay nasa players. Pero isipin natin to, kung walang referee, paano malalaman kung foul ba yun? Traveling ba? Goaltending? Offensive? O game-winning shot ba talaga? Ang referee ang isa sa pinakamahalagang tao sa basketball o kahit anumang sport. Kahit gaano kagaling ang players, kung walang magpapatupad ng rules, magiging magulo ang laro. Kaya naman napakalaki ng responsibilidad nila. Sa NBA pa lamang, bawat tawag ay sinusuri ng milyong-milyong fans. Isang maling tawag lang nila, pwede kang mabas sa social media, pwede kang mabatikos ng media, pwede kang ma-feature sa sports show kinabukasan. At minsan, pwede ka pa makatanggap ng death threats mula sa galit na fans. Ganito kabigat ang trabaho ng isang referee. Pero naisip na ba talaga natin, paano maging NBA referee? Ang kala ng iba, madali lang maging referee. Hindi, napakahirap niyan mga idolo. Karamihan sa NBA referees ay nagsimula sa high school basketball. Pagkatapos ay college basketball. Pagkatapos ay minor leagues. Pagkatapos ay G League. At saka pa lamang sila may pagkakataong mapansin ng NBA. Marami sa kanila ang gumugugo ng 10 hanggang 20 taon bago tuluyan makapasok sa NBA. Ibig sabihin, hindi ka basta-basta makakapasok dahil gusto mo lang. Kailangan mong patunayan na kaya mong kontrolin ng laro at gumawa ng tamang desisyon sa loob lamang ng ilang segundo. Ngayon mga idolo, magkano nga ba talaga ang sweldo ng NBA referees? Ngayon na ang pinakahihintay ng marami. Magkano nga ba talaga? Ayon sa iba't ibang reports at Sports Business Estimate, ang isang NBA referee ay maaaring kumita ng mahigit kumulang $180,000 hanggang mahigit $550,000 kada taon. Oo, tama ang narinig mo. Mahigit kalahating milyong dolyar kada taon para sa mga veteranong referee. Kapag kinonvert natin sa Philippine peso yan, ang $180,000 ay nasa mahigit 10 million pesos kada taon. Samantalang ang $550,000 ay maaaring umabot sa higit 30 million pesos kada taon. At yan ay mas malaki pa sa sweldo ng maraming professional athlete sa iba't ibang bansa. Pero bakit ganito kalaki? Dahil elite level ang NBA. Meron silang pinakamahusay na basketball player sa buong mundo at gusto nilang makuha rin ang pinakamahusay na referees. Pero mga idolo, pag-usapan natin ang rookie versus veteran referees. Hindi kasi pare-pareho ang sweldo niyan. Ang rookie referees ay mas mababa ang kita. Karaniwan silang nasa lower range ng salary scale. Habang tumatagal sa liga at tumataas ang experience, mas lumalaki rin ang kinikita nila. Parang players din yan mga idolo. Kapag mas matagal ka sa NBA at mas maganda ang performance mo, mas tumataas ang value mo. May mga referees na umaabot ng mahigit 20 taon sa NBA at sila ang kabilang sa pinakamataas ang kinikita. Pero ang tanong, may bonus ba sa playoffs? Isa ito sa madalas itanong. Kapag players may playoff bonuses, paano naman ang referees? Ang sagot ay oo. Kapag napili ka mag-officiate sa playoffs, malaking karangalan iyon. Ibig sabihin, mataas ang tingin ng NBA sa performance mo. Hindi lahat ng referee ay nakakaabot sa playoffs. Pinipili lamang ang pinakamahuhusay. Habang lumalalim ang playoffs, mas mahigpit ang selection. Conference Finals, NBA Finals, pinakamahuhusay lamang ang natitira yan. At syempre, may karagdagang compensation yan para rito. Kaya ang mga referees na nakakaabot sa NBA Finals ay kabilang sa mga pinakarespetadong opisyal sa liga. At pag-usapan din natin kung ilang laro ang hawak nila. Sa isang NBA season na may 82 games bawat team, napakaraming laro ang kailangang bantayan. Palaging naglalakbay ang referees.
Minsan nasa New York sila, kinabukasan nasa Los Angeles, pagkatapos nasa Miami, pagkatapos nasa Denver. Nakakapagod din ang kanilang trabaho. Hindi lang sila basta nakatayo, tumatakbo rin sila buong laro. Kailangan nila makasabay sa pinakamabibilis na atleta sa mundo. At ang pressure sa NBA referees? Isa sa pinakamahirap sa trabaho nila ay ang pressure. Kapag nagkamali ang player, may susunod pang possession. Kapag nagkamali ang coach, may timeout pa. Pero kapag nagkamali ang referee sa crucial moment, pwede itong maging usapan sa buong mundo. Kaya bawat tawag nila ay kailangan maingat. Lalo na ngayon sa panahon ng social media, mas mahirap pa. Lahat ng anggulo ng replay ay available. Lahat ng fans ay may opinion. At lahat ay handang punahin ang kanilang desisyon. Pero pag-usapan din natin, magkano naman ang sweldo ng FIBA referees? Lumipat tayo sa FIBA. Dito medyo iba ang sistema. Ang FIBA referees ay hindi karaniwang maipik sa annual salary gaya ng NBA referees. Kadalasan mga idolo. Binabayaran sila per game o per tournament. Depende rin ito sa level ng kompetisyon. Mas maliit ang kita kumpara sa NBA. Sa international tournaments, maaaring makatanggap ang referees ng game fees, allowance, hotel accommodation at travel expenses. Kapag mas malaki ang torneo gaya ng FIBA World Cup, Olympics, Continental Championship, mas mataas din ang bayad. Pero kahit ganoon, malayo pa rin ito sa kinikita ng NBA referees. Bakit nga ba mas malaki ang sweldo sa NBA kumpara sa FIBA mga idolo? Simple lang yan, mas malaki ang negosyo. Bilyong-bilyong dolyar ang kinikita ng NBA. Mas mataas ang TV deals, mas mataas ang sponsorships, mas mataas ang ticket sales, kaya mas malaki rin ang budget para sa officiating. Sa FIBA naman, iba ang estruktura. International governing body ito ng basketball. At iba rin ang sistema ng pagbabayad sa mga referees. At pag-usapan natin, sino ang mga pinakakilalang NBA referees? May ilang referees na naging sikat sa pagdaan ng panahon. Kasama rito sina Joey Crawford, Dick Bavetta, Danny Crawford, Scott Foster, at ang pinakapaborito ng Oklahoma City Thunder fans na si Tony Brothers. Joke lang po. At marami pang iba. May ilan na minahal ng fans, may ilan ding madalas batikusin. Pero isang bagay ang sigurado, hindi sila magiging referee ng NBA kung hindi sila kabilang sa pinakamahuhusay sa kanilang propesyon mga idolo. Pero naisip na ba natin, mas mahirap ba maging referee kaysa player? Ito ay isang interesanteng tanong ngayon. Siyempre magkaiba sila ng trabaho. Pero isipin natin to, ang player ay nakatuon sa kanyang team. Ang referee kailangan niyang bantayan ng lahat. 10 players, mga coach, shot clock, game clock, mga violations, mga fouls, at lahat ng nangyayari sa loob ng court. Sa loob lamang ng ilang segundo. Kaya hindi rin biro ang pagiging referee. Sa bawat pito na naririnig natin, may kasamang taon ng training, may kasamang sakripisyo, may kasamang pressure, at may kasamang responsibilidad. Kaya kahit madalas silang mapuna, mahalagang kilalanin din natin ang kanilang contribution sa laro. Dahil kung walang referee, walang maayos na basketball. At ngayon, alam na natin kung bakit napakalaki ng kinikita ng ilang NBA referees at kung bakit isa ito sa pinakamahirap na trabaho sa basketball. Kung ikaw ang tatanungin, sulit ba ang sweldo ng NBA referees sa dami ng pressure na kanilang hinaharap? I-comment mo ang sagot mo sa baba. At kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang i-like, i-share, at subscribe para mas marami pa tayong basketball stories. Dahil dito sa channel na ito, basketball ang tunay na panalo. Once again, this is your Spotlight in Sports. Maraming salamat mga ka-sports. Parang may mali na naman ah. Once again, this is your Spotlight in Sports. Maraming salamat mga ka-sports.